End of the shot clock, everything breaks down. You give the ball to who? You give it to Michael. You give the ball to who? You give it to Kobe. And for 3 practices only, I have to emphasize, for 3 practices only, at the end of the shot clock, we give it to Terrence. And he finds a way to get the ball up into the hoop. He's amazing. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Sa ngayon, ay magpapatuloy muna si Kai Sotto sa kanyang development sa Japan B-League. At ngayong Sabado ay maglalaro na muli si Kai Sotto. Pero ano nga ba ang dapat nating abangan sa kanya? Well, unang-una ay dapat nang makuha ni Kai Sotto ang kanyang confidence. In terms of skills ay given na yan kay Kai Sotto. At kahit noong 16 years old pa lang siya, ay meron na talaga siyang likas na galing. Kaya nga lahat tayo ay naniniwala na si Kai Sotto na ang pinakaunang homegrown Pinoy na makapasok sa NBA. Pangalawa ay ang pagpapalakas ng katawan ni Kai Sotto, na ito talaga ang bukang bibig ng agent ni Kai Sotto, ang pangangailangan niya na lumakas ang katawan dahil in terms of skills ay kompleto Ricardos na itong si Kai Sotto. Ito talaga ang nangangailangan ng mataas ng panahon upang ma-develop at mag-mature ang katawan niya. Hindi naman pwedeng biglain at magbuhat ng 100 kg si Kai Sotto kaagad upang makuha ang optimum strength. Ito ay isang long process, and the good thing ay 21 years old pa lang si Kai Sotto at meron pa siyang plenty of time to improve and develop. Compared nung unang laro ni Kai Sotto sa youth team, ay very evident naman ang paglaki ng kanyang katawan at lumalakas na ang kanyang laro. Pangatlo, kailangan ni Kai Sotto ang consistent playing time. Baliwala lang ang development ni Kai Sotto kung hindi ito gagamitin sa actual game. Kailangan niya ang magandang playing time, and the good thing is, sinisiguro ng kanyang NBA agent na makakuha ng 25 minutes playing time si Kai Sotto sa Japan B-League. Sayang nga lang at hindi siya available para sa Asian Games dahil malaking opportunity sana ito kay Kai Sotto na mag-dominate muna sa Asia, and the Asian Games sana ang best place sa kanya para masusubukan ang mga magagaling na players sa buong Asia. Pero kahit wala si Kai Sotto, ay marami ang nagsasabing napakalakas pa rin ng Gilas 12 na maglalaro sa Asian Games. At isa sa sasandalan ni Coach Tim Cone ay si Terrence Romeo, na ilang taong ring hindi napabilang sa Gilas. Pero sa mga nakakilala kay Terrence Romeo, ay alam natin na siya ang main player ng Gilas nung party pa siya nito. Kilala si Terrence Romeo sa buong Asia at alam niya ni Coach Tim Cone, kaya hindi siya nag-atubiling kinuha si Terrence Romeo dahil ang SMC Corporation umbrella na ang nagdadala ng team na maglalaro para sa Asian Games. At sa mga nagsasabing matanda na si Terrence Romeo, well, 31 years old pa naman siya at nasa peak pa ng kanyang playing career. Tama na ang kanyang maturity at siksik pa sa experience. Isang perfect player para sa Gilas, and with Coach Tim Cone, ay siguradong magagamit ng tama si Terrence Romeo katulad ng paggamit niya kay Stanley Pringle sa Ginebra. Pero bakit nga ba bigla na lang napakaraming mga SMC players ngayon? Well, dahil wala ng option ang SBP after nag-resign si Coach Chat Reyes at gusto namang tumulong ng San Miguel Corporation, kaya nagsanib puwersa ang SMC, MVP, SBP at PBA in full support kay Coach Tim Cone. And Coach Tim Cone is eyeing for the gold medal that he failed to get 25 years ago. Coach Tim Cone has the distinction as the last coach ng Pilipinas
na nakakuha ng medal sa basketball sa Asian Games. Samantala, narito ang top 6 to 10 NBA players. Please refer to our previous video at doon namin pinakilala ang top 5 NBA players. At nakakagulat dahil hindi nakapasok si LeBron James sa top 10. At number 10, Damian Lillard, Portland Trail Blazers. Nakaraang rank at number 13. Wala ng kwento tungkol sa small point guards na nasa more than 30 years old. Bumangon si Damian Lillard mula sa masakit na 2021-22 season upang magtala ng kanyang career high na 32.2 points bawat laro noong nakaraang taon. Siya rin ang unang player sa kasaysayan ng liga bukod kay Steph Curry na nakapag-shoot ng hindi bababa sa 37% sa 11 o higit pang 3-point attempts bawat laro. Kahit na itinuturing siyang shoot-first point guard, ginamit ni Lillard ang kanyang gravity and drive and kick skills upang mag-average ng mahigit sa 7 assist bawat laro sa kanyang ika-4 na sunod-sunod na season. Halos siya lang ang opensa ng Portland dahil tumalon ang efficiency ng Blazers mula sa 105.9 points bawat 100 possessions hanggang 119.5 points sa elite level kapag siya ay nasa court. At number 9, Jimmy Butler, Miami Heat. Nakaraang rank at number 15. Matapos nilang ilang paso ang playoffs sa kanyang sinasabing typical na kakayahang Jimmy Butler, sinisigurado kong tama ang rank sa kanya bilang isa sa mga tunay na magaling na manlalaro para sa top 100 players. Hindi ko alam kung bakit mahirap tanggapin na isang top-tier superstar si Butler, lalo na't kadalasan ay pinapakain niya ng alikabok ang mga kilalang magaling na manlalaro na kanilang makakalaban sa mga importanteng laro. Pero nang marinig natin si Hoops Tonight host Jason Timpf na nagsabing si Butler ay katulad ni Paul Pierce ng kasulukuyang panahon. At dito nalinawan tayo. Isa ito sa pinakamagandang player comparison at kayang-kaya ni Jimmy Butler na talunin ang mga pinakamahusay na manlalaro sa mundo. At number 8, Devin Booker, Phoenix Suns. Nakaraang rank at number 10. Sa nakalipas na dekada ng kasaysayan ng NBA, sina Chris Paul at Kevin Durant ang dalawang pinakamahusay na mid-range marksmen. Sa 20 na mga manlalaro na may pinakamaraming mid-range jumpers na attempt bawat laro nung nakaraang season, si Kevin Durant lang ang nakalampas sa 49.4 shooting mark ni Devin Booker. Ngunit inabot ni Booker ang next level ng playoffs sa pamamagitan ng halos 55% na shooting percentage sa kanyang mga attempts. Ang paglaki ni Booker bilang isang playmaker at defender ay mahalaga dahil hinahanda ng Phoenix Suns ang kanilang bagong three-headed scoring monster. At number 7, Jason Tatum, Boston Celtics. Nakaraang rank at number 9. Noong nakaraang season, si Jason Tatum ay naging unang manlalaro sa kasaysayan ng Boston Celtics na nakapag-average ng 30 points bawat laro para sa buong season at nag-set siya ng record sa NBA para sa pinakamaraming puntos sa isang Game 7 nang magtala siya ng 51 points upang talunin ang 76ers sa second round. Ginawaran din siya ng first team All-NBA para sa pangalawang sunod-sunod na taon. Kahit na ang kanyang pagiging consistent ay nagiging issue sa kanyang 3-point shot. Kahit na ang kanyang scoring ay palaging nasa pinakamataas na antas, ang kanyang kakayahan sa ibang aspeto ng laro ang nagpatibay sa kanya bilang top 10 player. At isa siya sa mga pinakamahusay na defensive wings, kayang bantayan ang maraming posisyon, isang elite rebounder para sa kanyang posisyon at isang playmaker. At number 6, Joel Embiid, Philadelphia 76ers. Nakaraang rank at number 6. Matagal nang kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay at dominanting two-way player sa NBA,
Naiangat ni Joel Embiid ang sarili noong 2022-23 sa pamamagitan ng pagkapanalo sa kanyang unang MVP award matapos malapit na maungusan si Nikola Jokic sa 2 sunod-sunod na taon. Sinasabihan si Joel Embiid tungkol sa pagiging matibay nito simula nang pumasok ito sa NBA. Ngunit ngayon ay naglaro siya ng higit sa 65 games sa 2 sunod-sunod na season. Konti lamang mga players na may kakayahang maging isa sa mga pinakamahusay na pure scorers at rim protectors ng sabay tulad ni Joel Embiid. Si Luka Doncic lamang ang may mataas na rank sa kanya na hindi pa naging pinakamahusay na manlalaro sa isang kampyonatong koponan. Maaring umakyat pa si Joel Embiid sa listahang ito kung magkaroon ng mas malalim na playoff run ang 76ers kung saan siya ang magiging malinaw na mamumuno ng team. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.